Panoorin natin to Attorney Guanzon, corruption dahilan ng pagbaba ng investment. Net 25, saganang mamayan. Panoorin natin. Ito nung massive na corruption, lalo na sa flood control corruption itong BBM administration sa ating ekonomiya. Maraming effects yan kasi unang-una, yung corruption, nagli-leak nga yan, di ba? So, imbis na mapunta sa tao yung pera, lumalabas ng ekonomiya yan kasi nalalaunder yung pera di ba? So, kaya maski may government spending, hindi tumataas yung ekonomiya masyado or in fact bumagal. Lalo na ngayon, walang masyadong government spending after the massive corruption. Hinihinaan ng DPWH ang spending. Baka ito na nga yung katotohanan na dapat spending di ba? Kasi they curtailed spending dahil nga sa corruption. Pero baka ito yung totoong dapat na spending ng government. Nilolobo lang nila noon dahil may kickback sila. Up to 30%. Correct. Yung kickback na yun, lumalabas ng ekonomiya yun. Kasi linolonder nila yung pera. Tama. Siyempre, kung magnanakaw sila ng pera, hindi nila itatago dito sa ating bangko sa Pilipinas. Maamlas sila Kaya nilalabas po nila yun. Yung iba ay nagdideposit sa ibang bansa. O kaya, inininegosyo po nila sa ibang bansa. O kaya, bibili lang sila ng malaking real estate o mga mahaling kotse, ganyan. O kaya, mahaling relo, jewelry, bags, ganyan. Gold, yan, bili sila. Para maitago po nila yung mga kinulimbat nila sa bayan. So, yan ang isang effect, no? Ang second, yun nga, nawawala yung investor confidence. Yun. Kasi, pag walang accountability yung mga tao, yung mga kawatan, syempre, lumalakas ang loob nila So, dumadami rin yung corrupt, pati sa, lower ranks ng government. Kasi pag walang hinuhuli, wala namang natatanggal sa trabaho. Kaya ngayon, Kaya nga, walang nakakasuhan, lalo tong tambalos-los nito, Romualdez nitong hayop nito, pati si Charis hayop niya, Sandro Marcos, bilyon-bilyon na locable. Walang nakakasuhan, kaya malakas ng loob na mangurakot. Itong mga congressman, na kontraktor, hayop din, walang nakakasuhan. Sila Radyola, Momo, Atayde, mga congressman, pati yung si sino ba yan, si Rapi Tukmul, Tukmul, sabi ni Pambansang Daddy, Rapi Tukmul daw, yung anak niya, congressman, tahimik si Tukmul sabi ni Pambansang Daddy, tahimik sa flood control, pero sa iba, tapang-tapang, upal na yan. Para kumuha ng business permit, ang dami mong dadaanan. So, yung cost of doing business in the Philippines is higher because maraming padulas. Yes. Maraming padulas. So, hindi ka pa sigurado na matutuloy. Yung nangyayari sa Francisco Motors, they were going to invest here $1 billion. Local company to Francisco Motors. Kaya lang dahil sa red tape at saka sa ang daming hinihinging padulas, lumipat sa China. Sa daming kurakot, hayop talaga. Hayop talaga bangag na amo. Adik sa cocaine, sabi ni Jaime Marcos. Ilang trabaho sana yun, di ba? Yes. That's $1 billion in investment. Di ba yung Francisco Motors, yung gumagawa ng mga jeepney na mga jeepney natin. So, parang isipin mo, local company to, sana binigyan ng preference, no? Pero hindi. May narinig po ako sa mga negosyante, just last week, ang dami ko nakausap. Marami po sa ating mga negosyanteng Pilipino na may kapital ay hindi na po magninegosyo dito. Mag-invest na lang po sila sa labas. Yun nga Kasi so, yung flight capital po, hindi lang dun sa foreign investors na ayaw na pumasok, kundi Pilipino mismo na may kapital ay ayaw na magnegosyo po dito dahil ang daming corruption dito sa administration na ito ni BBM. Yan ang Ang daming corruption, maraming magnanakaw kasi walang nakakasuhan. Kaya malakas ang loob to
Mga hayop talaga, titigas ng mukha. Paano kasi bangag yung presidente, bangag sa cocaine? Sabi ni Amy Marcos Ang katotohanan yan. Kaya ano, Kaya, where are we going with this? In the next 2 years, ayaw naman bumitaw ni BBM, ma'am. Ayun nga, tapos sa budget, di ba, pag-usapan muna natin yung budget. Yes. Kasi napakalaki nung deficit. Ang ibig sabihin ng deficit, mas malaki yung ginagastos kesa sa kinikita. So yung taxes natin are not enough para takpan yung ginagastos ng gobyerno. At marami pa dun nga nagli-leak dahil sa corruption. Yan sinasabi ni Secretary E.S. Ralph Recto na kailangan pa niya ng 200 billion. Oo. So Isa pa yung kupal na yan, si Batman Recto na yung hayop na yan. Kinuha yung PhilHealth na pondo para ilagay lang sa flood control. Hayop na yung Batman na yung Recto na yan. Kupal talaga, tigas ng mukha. utang Balanse yung siya. budget niya. Bakit may unprogrammed funds po siya sa sa budget nitong 2026 kung talaga palang kulang ng kinikita ng bayan? Ayun nga. So yung kakulangan na yun, uutangin yun. Kung hindi man dito sa mga bangko dito, sa labas. So lumalaki ngayon yung utang natin. Yung debt to GDP natin, hindi na yun bumaba. Kasi nung previous administration, mababa yung debt to GDP natin. Kaya lang tumaas dahil nag-lockdown. Of course, they had to support the economy, no? So nangutang sila, malaki. Pero dapat, after the lockdown, bababa yun. Hindi bumaba It's now above 60% of GDP. Yung ganon. So, lalaki pa siguro yan kasi nga may deficit pa tayo. So, mangungutang pa sila. So, sino magbabayad niyan utang na yan? Taxes Siyempre, ng tao. taxpayers pa rin. At saka yung Sino pa magbabayad kundi taong bayan? Hayop na gobyerno ito. Kupal talaga, hayop talaga. mga kabataan ngayon. Kaya ayaw ibaba ni Secretary Recto ang VAT from 12%. Our highest in Asia. Yeah. Ayaw ibaba kahit sa 10%. Siya nag-author niyan Correct. Si Batman. Yeah, siya So nag-author kahit sa niyan. 10% ayaw po niya ibaba dahil talaga pong bagsak ang ekonomiya. Actually- so kukunin niya po sa atin kahit tricycle driver nagbabayad ng VAT pag bumibili siya ng gatas Actually, kung tutuusin, kung walang corruption, kasyang-kasya yung tax natin. Yun. Di ba? Kaya lang dahil napakalaki ng Yun. Bangag kasi yung presidente kaya puro kurakot yung pinagagawan mga niya mga congressman na kontraktor, mga hayop. Walang nakakasuhan. leakage, hindi tuloy mapunuan. So, in other words, nangungutang tayo para may corruption. Para i-cover sa kanilang kakawaton. Ganon. Bisaya pa. Secretary Recto at Secretary of Finance, nangungutang po sila ng 1.7 trillion yata this year. Something like that. Sabi niya no? He needs it daw to run the government. Ang dami na nga nilang kinuha sa iba-ibang ahensya ng government Kumuha sila sa PhilHealth, kumuha sila sa PDIC, kumuha sila sa iba-ibang bangko, kumuha sila sa Ginto. Ewan ko yung Ginto dapat nasa BSP yan. Kumuha sila para sa Maharlika Fund. Oo, sa Maharlika Na hanggang ngayon, Funds. di natin alam kung saan napunta. Pati naman sa PhilHealth at sa PDIC, hindi rin natin alam kung saan napunta. At hindi pa nila binabalik. Hindi Kahit pa. may Supreme Court na po na ruling na ibalik na nila. Oo, hindi pa nila binabalik. Kasi itong gobyerno ni BBM wala po itong accountability na tinatawag 1.45 trillion in insertions. Wow. So, in the past 3 years. So, ako, ayoko nang masyadong isipin yan kasi sumasakit lang yung dibdib ko Pero, ang iniisip ko ngayon, anong mangyayari in the next 3 years? Diba? Madadagdagan po yun. Madako, kasi 2026 meron ko pang 96 billion na insertions. Tapos sa 2027 meron pa yan, malamang, 'di ba? Hindi naman i-veto yan ni Lalo na, BBM. mag-election na po. Kaya nga. So, nag-iipon talaga sila para sa election. So yun ang hinaalala ko kasi dadami pa yung leakage na yan. Lalaki At ang responsible po dyan sa insertions na yan, mga kababayan, ay gumagawa dyan ang House of Representatives. Dahil sila po ang mga nangunguna sa paggawa ng budget.
bago iakyat po yan dun sa Senado. Pero hindi po naman ma-approve yun lahat kung hindi pipirma ang presidente. Kaya nga po sinasabi ko, sa 2025 budget na yun, na kadami ng insertions at flood control funds, hindi pwedeng manghugas ng kamay si BBM kasi Kaya nga, pirma ng pirma yung bangag na yan eh, ha? Di kasi sa cocaine eh, hindi raw niya alam, hindi alam, hayop ng bangag na yan. Pirma ng pirma, o naka-addict siya kaya hindi niya alam. pumirma siya eh. Pati ang program funds niya doon, pinirmahan niya yun eh. Kaya pag sinabi niyang mahiya naman kayo, abay, nakakaasiwa naman pong mahiya naman sila. Dapat si BBM din po mahiya. Well, wala naman. Oh. Dapat pati si bangag na addict sa cocaine, mahiya rin. Hayop siya. Upal talaga. Pong budget na mapapasa kung hindi siya pipirma. At malamang ba, alam nga naman hindi niya alam kung anong pinipirmahan niya. Sabi nga niya dahil ilang araw gabi na siya hindi natutulog na bumabasa siya ng budget Kaya kailangan po Net 25 po panoorin natin. Kwanson. Baboom!